So ilang araw po ang nakalipas ay ating pong ginunita yung pong tinatawag po nating Holy Week. Naging paalala po sa atin ng paghihirap, ang sakripisyo, ang pagkapako po sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan bakit ang Panginoong Hesukristo na isang Diyos ay nagkatawang tao, pinanganak at kailangan magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo? Actually, kahit ako po nung bata pa, tanong ko na po yan na hindi ko masagot sa sarili ko eh. Pero hindi ko maunawaan bakit ba ang Diyos kailangan pa magkatawang tao at kailangan niya mapako sa krus, mamatay. Ano ang dahilan? So siguro sa ating mga bisita, isa din po yan sa inyong mga katanungan. So sana ngayon po sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay maging malinaw po sa atin ang kasagutan po dito sa ating pong tanong na ito. 1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So this morning, we will be talking about why Christ had to die on the cross. Why Christ had to die on the cross. And it is our prayer sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos this morning, sana po ay masumpungan po ninyo ang kasagutan po dun sa dalawang pinakamahalagang tanong na binanggit ko po kanina. So ilang araw po ang nakalipas ay ating pong ginunita yung pong tinatawag po nating Holy Week. Tama po ba? Naging paalala po sa atin ng paghihirap, ang sakripisyo, ang pagkapako po sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Dito po sa ating verse, actually, yan po ay ating nasumpungan. Nakita po natin yan sa ating pong binasa. Pero, ano nga ba ang tunay na dahilan bakit ang Panginoong Hesukristo na isang Diyos ay nagkatawang tao, pinanganak at kailangan magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo? Actually, kahit ako po nung bata pa, tanong ko na po yan na hindi ko masagot sa sarili ko eh. During that time, elementary pa lang po, masasabi nating napaka-relihiyoso ko na dahil lumaki po ako sa Christian school na tinatawag, Catholic school, and naging sakristan pa ako that time. Pero hindi ko maunawaan bakit ba ang Diyos kailangan pa magkatawang tao at kailangan niya mapako sa krus, mamatay. Ano ang dahilan? So siguro sa ating mga bisita, isa din po yan sa inyong mga katanungan. So sana ngayon po sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay maging malinaw po sa atin ang kasagutan po dito sa ating pong tanong na ito. So first, tingnan po natin yung the necessity of Christ's death. The necessity of Christ's death. Christ had to die on the cross first to save His people from their sins. Makikita po natin yan sa Matthew, chapter 1, verse 21. Sabi po dito, bago pa ipanganak po ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po dito kay Joseph, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." So ito po yung isang tagpo po na ang anghel, kinausap po si Joseph at pinaliwanag po sa kanya. So dito makikita po natin, Jesus means Jehovah is salvation. And it points to His purpose to save His people from their sins. So yun po ang unang-una, Christ had to die on the cross to save His people from their sins. And secondly, Christ had to die on the cross for all have sinned. Kasi makikita po natin dun sa binasa nating talata, to save His people from their sins. Tinutukoy po dito na lahat po tayo, wala pong excuse, ano man ang katayuan mo sa buhay,
lahat po tayo ay makasalanan. For all have sinned. Matatagpuan po natin yan sa talata na Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Kahit na gumagawa ka ng mabuti, kahit na mabait ka, hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, nagkakasala ka pa din. For all have sinned. Sa 1 John 1:8 ang sabi, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kadalasan nga po, kahit na alam natin na tayo ay nagkakasala, ayaw natin tanggapin sa ating sarili, di ba? Totoo po yan. Like for example, ang isang bata na nagkakasala, pag meron siyang nabasag, pag tinanong mo, automatically, i-deny niya yan. Makakita ka po ng aksidente sa daan. Kahit alam na nung naka-aksidente na siya ang may kasalanan, hindi niya tatanggapin, hindi niya aaminin na siya ay nagkasala. Nature po natin na tayo ay makasalanan, pero hindi po natin yan kayang tanggapin o aminin po sa ating mga sarili. Hindi po ba? And then makikita po natin dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4, no? Kung hindi ka convinced na tayo ay makasalanan, tunghayan lamang po natin ng mabilis, no? Sabi po dito, this know also that in the last days, ang ibig sabihin po yan ng in the last days, before the return of Jesus. So bago po dumating o bumalik ang ating Panginoong Hesukristo, sabi po dito, perilous times shall come. Anong ibig sabihin po ng perilous? Troubles, difficulty, or stressful situations shall come. Dadating daw po yan. Yan po ang magaganap bago po dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Doon sa verse 2. Here Paul describing the attitudes and character of people. No? I-describe po niya kung bakit daw po tayo magkakaroon ng perilous times. For men, tayo po yan, shall be lovers of their own selves. Tingnan po natin yung ating paligid. Ngayon, campaign period. Makikita po natin yan, karamihan po sa ating mga tumatakbong mga kandidato. Bakit sila tumatakbo? Kahit alam po nila na hindi po sila qualify. Bakit kailangan po nilang manira ng ibang kandidato? Yung mga kalaban po nila, sa halip po na i-present nila ang kanilang mga plataforma, ang kanilang mga plano at layunin sa ating pong lipunan. Bakit po? Sabi po dito, for men shall be lovers of their own selves. Yan po ang nangyayari po sa ating ngayong kapanahunan. Covetous, hindi po ba? Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Alam po natin yan ngayon, sinasabi nila, iba na talaga ang kabataan ngayon. Di ba? Lagi po natin nadidinig yan. Kino-compare natin ang mga kabataan during ng mga panahon po natin. Pero sana hindi po yan totoo sa ating pong mga anak, yung mga may pananampalataya po sa ating Panginoon. No? Unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Kahit po yung gumagawa ng mabuti o yung mga mababait, galit sila doon. Traitors, heady, high-minded. Ito po ang sinabi pa, lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya nga po, napakahirap po na mag-imbita sa isang gawain ng Panginoon o sa service po ng Panginoon sa pananambahan tulad po nito ngayong umaga, makikita po natin may mga bakante tayong upuan. Pero madali po mag-imbita kung meron pong birthday party, meron pong mga gimmick, di po ba? May mga reunion o meron po kayong mga out of town. Napakadali po. Pero pagdating po sa mga spiritual na bagay, mahirap. Kasi ang sabi po dito, ang mga tao daw po ay lovers of pleasures more than lovers of God. Totoo po yan, kahit di po natin aminin sa ating po mga sarili, kahit po tayong mga manampalataya, minsan nagiging totoo po yan sa atin. And in 1 John 1:10, ang sabi po dyan, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Naalala ko po yung pinapanood po sa atin ng ating mahal na pastor, yung pong Passion of the Christ. Tama po ba nung last Sunday? Makikita po natin yung mga tao doon na dinuduransya,
binabatukan, pinapalo siya, sinasampal, pinapahirapan, talagang maaasar ka, hindi po ba? Maiiyak ka sa galit eh. Manghihina ka. Manginginig ang laman mo. Parang paano nila nagagawa yan sa isang Panginoon na ginagawa ito para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero sabi nga ng ating mahal na pastor, pati tayo guilty dyan eh. Lahat po tayo ay kasama sa dahilan kung bakit po ang ating Panginoong Hesukristo ay napako sa krus. Dahilan po sa ating kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. So Christ had to die on the cross, first to save His people from their sins, and because all have sinned. Yan po ang nakita natin. Then thirdly, makikita po natin dito, there are consequences for our sin. Meron pong God's judgment. Dahil lang po sa tayo makasalanan, meron pong kaparusahan ang ating pong kasalanan. Eh kung sa simpleng gobyerno nga lang po natin, mag-jaywalk ka lang, meron na po kagad kaukulang penalty. Tama po ba? Kung ikaw po ay magnakaw, kung ikaw ay pumatay, meron pong kaukulang penalty po yan. Meron po yung consequence. How much more po sa ating pong Panginoon, sa Diyos na banal, na perfect. So lalo pong hindi po niya ito-tolerate po ang ating sin. Sinasabi po sa Biblia, sabi po dito, the soul that sinneth, it shall die. Ezekiel 18:4. Tingnan po natin yung salitang die. It shall die. Okay? And Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die. Nandun po ulit yung salitang die. But after this, the judgment. So hindi po doon nagtatapos na tayo mamatay, no? Sabi po dito, appointed means nakatalaga. Kahit na ano pa man ang yaman mo, ano pa man ang impluensya mo sa mundo, kahit na ayaw mong mamatay, dahil appointed po sa atin yan, tayo ay mamamatay. Alam nating tayo mamatay, pero hindi po natin alam kung kailan. Pwedeng mamatay ka mamaya paglabas natin ng church building. Pwedeng bukas, pwedeng sa kinabukasan, makalawa, or pwedeng few months from now. Hindi po natin alam, tanging ang Panginoon lamang po ang nakakaalam po niyan. So it says, after this, dun po sa ating verse, no? As it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Sabi yan, meaning after that, the judgment. It means there is existence after death. Kaya nga po yung mga nagpapakamatay, no? Uso ngayon yung mga nagpapakamatay, na balita po sa atin yan, especially dito po sa Punta area. May mga reason sila kung bakit sila nagpapakamatay. Pwedeng gusto na nilang tapusin ang buhay nila dahil ang akala nila, pag sila ay namatay, wala na po silang problema. Pero hindi po. Pag ikaw ay namatay at hindi ka ligtas, mas malaki ang iyong magiging problema. Because the word death in the Bible does not mean cessation of life. Hindi po ibig sabihin, hindi ka na mag-exist after death. Pag ikaw ay namatay, iyon ang simula po ng iyong eternal life in heaven or eternal existence in hell. Sa amin po mga bisita, sana po ay nauunawaan po ninyo itong aking sinasabi, no? The word death in the Bible, kung tutunghayan po niyo yan sa ating Biblia, meron pong dalawang meaning yan, no? It means separation. Yun po ang ibig sabihin ng death. Paghihiwalay ng katawan at kaluluwa. Kaya nga po pag tumingin ka sa patay, dahil wala na ang kaluluwa, wala na po yung buhay, hindi na po yung gumagalaw, hindi na po siya humihinga. Pero ang kaluluwa po, still, nandun pa din po siya, no? And then pangalawa, eternal punishment or separation from God. Yan po ang ibig sabihin po ng death. So tandaan po natin yan. Eternal punishment or separation from God. So tunghayan po natin yung tinutukoy po ng salita ng Diyos na judgment. Nasaan po ba yon? Saan po ba makikita sa Biblia? Tingnan po natin sa Revelations 20. Ayan. Tingnan po natin sa verse 11 to 12. Basahin po natin dyan. Namnamin po natin. Tingnan po natin, no? Kasi nung ako, hindi ko talaga naintindihan to nung wala pa po ako sa eklesiyang ito at di ko pa po kilala ang Panginoon. Sabi po dito, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away,
and there was found no place for them. And I saw the dead. Yun po yung mga patay. So pag ikaw ay namatay, kasama ka dito. Pag tayo namatay, kabilang po tayo dyan. Small and great stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So sino po yung hinatulan dyan? Yun pong dead, yun pong mga patay. Lahat po ng mga mamatay ay hahatulan po. Meron pong judgment, whether you like it or not, dahilan po sa ating kasalanan. So, there is judgment after death. And what is that judgment? Let's continue reading. Tingnan po natin dun sa verse 13 to 15. And the sea gave up the dead, binanggit po ulit, which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works, and death and hell were cast into the lake of fire. Yun po yung dagat-dagatang apoy, no? And death and hell were cast into the lake of fire. And this is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Diyan po patutungo po ang ating kaluluwa dahilan po sa ating mga kasalanan. And then ang sabi po sa Revelation 21:8, but the fearful, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars, binanggit po yung mga kasalanan na tayo po ay guilty, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is, again, sabi, the second death. So clearly, sinasabi po ng Bible, physical death is the first death and eternal death is the second death. Kaya nga po, ang tanong ko sa inyo, mga minamahal po namin na mga panauhin, kapag ba ikaw ay binawian ng buhay ngayong umagang ito, nakakatiyak ka ba 100% walang pag-aalinlangan na ang iyong kaluluwa ay tutungo sa langit at hindi po tutungo dito? Yun po yung tanong, no? So sinasabi po sa atin, nire-remind po ng salita ng Diyos, ng Biblia, ang sabi po sa atin, your good looks, kahit na gaano ka kagwapo, kahit na gaano ka kaganda, your intelligence, your career, your money, or even religion cannot give you assurance of heaven when you die. Yan po ang nire-remind po sa atin ng ating Biblia. Sabi po sa Romans 6:23, bakit po may judgment? For the wages of sin is death. Hindi mo kayang takasan yan. Sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So Christ had to die on the cross to save His people from their sins because all have sinned and there are consequences for sin. And, ito po yung pang-apat, no, na punto kung bakit kailangan po niyang mamatay sa krus. We must be saved because we cannot save ourselves. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Kailangan po tayong iligtas dahil hindi po natin kayang iligtas ang ating pong mga sarili. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili patungo sa impyerno. Kaya nga po, ano ang pwede mong gawin? Tingnan mo ang iyong sarili, ikaw ang nakakakilala niyan. Ano ang pwede mong gawin sa buong buhay mo? At ano ang meron ka na pwede mong ipagmalaki sa Panginoon, na pwede mong ibigay sa Kanya ng kapalit ng kaligtasan o pagpunta mo sa langit? Meron ba? Wala po eh. Wala pong kahit ano pa man na meron tayo sa ating buhay, sa ating sarili, na pwedeng maging katanggap-tanggap sa Panginoon para tayo po ay iligtas niya at dalhin po sa langit. We cannot save. We cannot be saved by our education, success, fame, and wealth. Sabi nga po, even the most intelligent, famous, and wealthy still die. Like tulad po, sino yung mga namatay na mga sikat na, no? Michael Jackson, for example, napakasikat po niya during his time. Si Steve Jobs, kilalang-kilala po siya, matalino, mayaman. Sa ating local, Henry C. Hindi po ba? Napakayaman po niya. Isa siya sa naging pinakamayaman sa ating bansa. Recently, namatay po si Val Kilmer. Siyempre, walang hindi nakakilala sa kanya. Di ba? Top Gun. Val Kilmer. George Foreman, dati pong boxer.
Ang laki ng katawan niya, napaka-healthy niya, and yet namatay po siya. And lately, si Nora Honor, di ba? Mga Noranians. I think si Haji Alejandro, namatay din po siya. And sino po yung pinaka-latest na sikat po na namatay? Pope Francis. Hindi po ba? Kahit na ikaw ang pinaka-spiritual, mamatay ka pa din po eh. Kahit na ikaw ang pinakamayaman, mamatay ka pa din po eh. Kahit na ikaw ang pinakamabait, mamatay ka pa din po eh. Bakit? Again, ang sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tayo pong lahat ay makasalanan. We cannot be saved by good works. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, For by grace are ye saved through faith. Napakalinaw po. Not of yourselves. Hindi po dahilan sa ating mga sarili. It is the gift of God. Tandaan niyo po yan. It is the gift of God. Mamaya pag-usapan po natin yan. Yung kaloob ng Diyos. Not of works, lest any man should boast. Hindi po dahilan sa ating sarili upang ikaw ay pupunta sa langit. Titus 3:5, Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Dahilan lamang po sa kaawaan po ng Panginoon, kaya po tayo naligtas by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. And then sabi din po, nire-remind po tayo, we cannot be saved by any ritual or religion. Hindi po dahil member ka ng Baptist, member ka ng Catholic, member ka ng kahit anong relihiyon, ay may katiyakan ka na ikaw ay pupunta sa langit. Hindi po. Hindi po yan ang sinabi ng Biblia. Sabi po sa Mark 7:9, And He said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Yan po ang ginagawa ng tao. Mas mahalaga po ang tradition kaysa po ang commandment ng Diyos. Mark 7:13, Making the word of God of none effect through your tradition. Kaya titingnan po natin ang ginagawa ng relihiyon, ng mga rituals na yan. Ano po ang basis? Hindi po ang Bible eh. Tradition. At hindi po kalugod-lugod sa Diyos na hindi ka sumusunod sa Kanya, pero ang ginagawa mo ay ang tradisyon. Yan po ang sinabi po dyan. Kaya nga po, isang example po sa atin, no? Yung kakatapos po natin na Holy Week, yung pong penitensya. Sana hindi po kayo magalit sa akin, no? Ito po ay naayon po sa salita ng Diyos. Yung penitensya, hindi po nais ng Panginoon na gayahin po natin ang ginawa po niya sa krus. Hindi po yan ang pinag-uutos po niya. Diba? Kung kaya po pala ng tao na gawin yung kanyang ginawa, hindi niya na ginawa dapat. Dapat pinagawa na lang po niya sa atin. Iniutos na lang po niya na ito ang gawin ninyo sa krus. Magpapako kayo at mamatay. Kaya nga po, pag ginagawa po natin yan, it's a mockery po sa ating pong Panginoon. Siya pong nahirapan, nagdusa para sa atin. Ginagawa natin parang walang kwenta yung paghihirap po niya pag ginagaya po natin yan. Kaya nga po, kung gagayahin man natin siya, dapat mapako din po tayo sa krus, mamatay po tayo sa krus, at higit sa lahat, dapat mabuhay tayong muli sa krus. Pero hindi po eh. O mabuhay tayong muli after the third day. Pero hindi po, hindi kayang gawin po yan ng tao. Pero ito ang ginagawa ng relihiyon ngayon, hindi po ba? Yan po ang nakikita po natin. Hindi po tayo maliligtas ng kahit anong relihiyon. Ang kailangan po natin ay ang personal na relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. So very clear po yan. Christ had to die on the cross to save His people from their sins because all have sinned and must face the consequences of sin. We must be saved for we cannot save ourselves. Very clear po yan. Yan po ang mensahe po ng paghihirap ng Panginoon, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkapako at ang kanyang pagkabuhay po. No? So pangalawa, titingnan po natin ngayon, the nature of Christ's death. Ito naman po ang tingnan natin. No? Nung una, the necessity of Christ's death. Tingnan po natin yung the nature of Christ's death. First, it was substitutionary. Ano po ang ibig sabihin ng substitutionary? Sabi po dyan, Jesus bore our sins on the cross. He suffered as our substitute so that we might be justified before God. Sa Isaiah 53, verse 5 and 6, sabi po, But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes
we are healed. Nakita po natin kung paano po siya pinalo, di po ba? Sa atin, paluin ka lang ng walis tingting, isang piraso lang, sakit na Di po ba? Yung pa kaya na yung mga stripes na merong claw sa dulo at pagkadikit sa likod niya, hahatakin. Hindi po ba? Ilang palo po yan. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Napakalinaw po dyan. So ang sinasabi po dito, sa halip na tayo ang magsakripisyo sa impyerno, dahil lang po sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsakripisyo sa kalbaryo ng krus para po sa atin. Yan po ang pinapakita dyan. And then secondly, it was sacrificial. It was sacrificial. John 1:29, the next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. His death satisfied God's righteous wrath, becoming the ultimate sacrifice for our sins. So makikita po natin dito, nais ko pong maintindihan, maunawaan po ng ating mga bisita. No? Sa halip po na tayo ang magdusa ng ating mga kasalanan, at wala po tayong pwedeng ibigay o ipalit o isakripisyo para hindi po tayo magdusa sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Hesukristo po ang naging ultimate sacrifice. Yun po ang sinasabi po dyan. Siya po ang naging kapalit natin upang hindi tayo magbayad ng ating mga kasalanan. Hindi po tayo magdusa. Hindi tayo mapunta dun sa dagat-dagatang apoy na ating pong binasa kanina. And then thirdly, it was voluntary. It was voluntary. So, yan po ang nature of Christ's death, no? May mga nagsasabi po, no, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung Diyos siya, bakit hindi niya nailigtas ang sarili niya sa krus? Bakit kailangan niyang mamatay? Di po ba? Yan yung mga ilang sinasabi ng mga atheist. Kahit dun sa panahon niya, di ba, yung kasama niyang malefactor, sinasabi nga dun, kung Diyos ka, ba't hindi mo iligtas ang iyong sarili at iligtas mo din kami? Di ba? Pero ang sabi niya po dun sa Matthew 26:53 to 54, ito po yung time na huhulihin na po siya. At si Peter, naalala po ninyo, di ba, nakikipaglaban po siya dun sa mga sundalo at naputol po yung tenga ng isa. So pinababa po niya ang kanyang sword, pinababa po ng Panginoon. Ang sabi po niya, Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and He shall presently give me more than 12 legions of angels? Imagine po ninyo, pag siya po ay nanalangin sa Panginoon, ganito po kadaming anghel ang kayang ibigay ng Diyos para siya po ay tulungan. Pero ang sabi niya, But how then shall the Scriptures be fulfilled that thus it must be? Sabi niya. So pinapakita po dito na it was voluntary. Christ willingly laid down His life, not forced, not defeated, but deliberate and triumphant. Dahil sinasabi po sa Hebrews 10:9 to 10, sabi diyan, Then said He, Lo, I come to do Thy will, O God. He taketh away the first, that He may establish the second, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So dito po, makikita natin dito sa nature of Christ's death. Makikita po natin dyan, Christ's death is the greatest expression of divine love. Wala na po mas bibigat pa o mas titindi pang expression ng pag-ibig, kundi ang pagkamatay po ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Sa Romans 5:8, But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sino po ba ang mamamatay para sa isang makasalanan? Wala pong gagawa niyan . Sa 1 John 4:10, sabi po dyan, Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, or to cover, to atone, or to make reconciliation for our sins. Sabi po dyan. So ang tanong, ito po ang tanong sa ating pong mga bisita.
Sino po ba tayo para ibigin po tayo ng Panginoon? Sino ka ba para ibigin ka ng Panginoon? Kung titingnan po ng Panginoon ang puso mo, ang isipan mo, wala naman pong kaibig-ibig po sa atin eh. Ang makikita po niya ay kasalanan, hindi po ba? So hindi po tayo kaibig-ibig sa Kanya. Pero despite of that, siya po ay namatay para sa atin. And then thirdly, tingnan po natin the accomplishments of Christ's death. The accomplishment of Christ's death. First, ang Kanya pong na-accomplish, redemption. Ano po ang redemption? Jesus paid the full price for sin. Yung buong kabayaran po sa kasalanan ay binayaran po niya. Walang labis, walang kulang. Ephesians 1:7, sabi po dyan, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His glory. 1 Peter 1:18-19, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. But, ito pong sabi, hindi daw po sa tradisyon, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Very clear po, sinasabi po sa atin yan. Ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo na nabuhos po sa krus ng Kalbaryo, ang siyang tumubos sa ating pong mga kasalanan. So maganda po yung example na binigay po ni Preacher Judge Henry noong Thursday sa SOS po natin. No? An example po niya yung dun sa redemption, yung redeem. Yung pong sa sanlaan, sa pawn shop, di po ba? Kapag po ikaw ay nagsanla at hindi mo yan na-redeem dun po sa binigay sa yung tamang panahon, anong mangyayari po? Mareremata po yan, di po ba? Hindi mo na magiging pag-aari yung bagay na yan. Mapupunta na yan dun sa sanlaan. Ganun din po ang ginawa po ng Panginoon sa atin. Ang kanya pong banal na dugo na nabuhos sa krus, ang siya pong tumubos po sa ating mga kasalanan. Niredeem po niya tayo. Sabi nga po niya, no? Kung hindi po tayo niredeem ng Panginoon, ano po mangyayari? Hindi na po niya tayo magiging Kanya. Magkakaroon na po tayo ng eternal separation from God. Tayo po ay pupunta na sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang penalty. Pero dahil niredeem po niya tayo, tayo po ay pag-aari na ng Panginoong Hesukristo. Hindi na po tayo mahawala sa Kanya. Very clear po yan, sinasabi ng Biblia. Ganun po kabigat ang ginawa ng Panginoon sa atin. We are no longer slaves to sin. We are purchased and set free by the blood of Christ. And then secondly, makikita po natin na accomplishment po ng kamatayan ng Panginoon, reconciliation. Reconciliation. Nung ang tao po ay nagkasala, tayo po ay naging kaaway ng Diyos. Nasa salita ng Diyos po yan. Yan po ang sinasabi ng banal na Biblia. Sa Romans 5:10, sinasabi po dito, napakasarap po, no? Sabi po dyan, for if when we were enemies, we were reconciled to God. Imagine that. By the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Napakalinaw po. Ito na po, salita ng Diyos na po ang siyang nangungusap po sa atin, no? Hindi po yung opinion ko. In Colossians chapter 1, verse 20-21, sabi po, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things in earth or things in heaven, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. So His death bridged the gap between sinful man and holy God. Hindi po tayo katanggap-tanggap sa Panginoon eh. Hindi po tayo kaaya-aya sa Panginoon eh. But God restores the broken relationship between Himself and sinful man through the death of Jesus Christ. Imagine that, ang ginawa po ng Panginoon. And then thirdly, ang kanya pong accomplishment sa kanya pong pagkamatay ay justification. Justification. Romans 5:9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. And in 2 Corinthians 5:21,
For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So ano pong pinapakita po sa atin dito, no? In Christ's death, believers are declared righteous. Sabi po dyan, solely on the basis of faith in Jesus Christ. Imagine mo tayo na makasalanan, tayo na walang kwenta, tayo na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon, tayo na dapat dalhin sa impyerno. Ang sabi po, dahilan sa kamatayan po niya, tayo po ay justified, tayo po ay dineclare na na as if walang kasalanan, tayo ay righteous. Imagine that. Our sins were imputed to Him, His righteousness is imputed to us. So sa halip po na ang ating mga kasalanan ang nakikita po ng Diyos, sabi nga po, ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo ang siyang nakikita. Bakit po? Siya po ang nagiging covering po natin eh. Hindi po tayo ang nakikita ng Diyos, kundi ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, it is as if, sabi diyan, hindi ka nagkasala dahil lahat ay hinugasan na ng banal na dugo ni Jesus. Yun po ang ginawa niya sa atin. Imagine po ninyo yan. Huwag po natin gawing walang kwenta po ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And then, lastly, sa ating pong pagtatapos, no, the results of Christ's death for the believer. Ano po ba ang naging resulta ng kanyang kamatayan sa mga mananampalataya sa kanya? Yun po ang tawag dito, kailangan mong gawin. Okay? The results of Christ's death for the believer. First, eternal life. Eternal life. Sa lahat po ng mananampalataya sa Kanya, ipinangako po niya, dahil lang po sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam natin kung ano nangyari sa Kanya. Ito ang sabi, that whosoever believeth in Him. Ano po yung only requirement? Believe it in Him. Manampalataya ka lamang sa Kanya. Should not perish. Hindi ka na mapapahamak dun sa dagat-dagatang apoy. But have everlasting life. Pangako po niya yan. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Binasa natin kanina. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Alam natin ang kamatayan. Ano yan? Eternal separation from God. Diba? Alam natin na ang kamatayan ay pagbulid ng ating kaluluwa sa impyerno. Diba? Yan po. For the wages of sin is death. But the gift of God, yan yung sinabi ko kanina, ang kaloob po ng Diyos is eternal life, buhay na walang hanggan, through Jesus Christ our Lord. Ang kailangan mo na lamang gawin ay tanggapin mo yung regalo, yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabing kailangan mong paghirapan yan. Hindi niya sinabing kailangan mong pagdusahan yan. Gawin mo ang ginawa ko, gayahin mo. Hindi niya sinabing sundin mo ang mga tradisyon. Hindi niya sinabing gumawa ka ng mabuti. Hindi niya sinabing maging church member ka ng ganitong eklesiya o ganitong relihiyon. Hindi po. Ang sabi niya, manampalataya ka lamang. Tanggapin mo ang regalo ko, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. We are no longer condemned. Death has no power. Life eternal is ours through Jesus Christ. Yan po ang kanyang pangako po sa atin. Yan po ang kanyang kaakibat sa kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. And then secondly, ano pa po ang results of Christ's death for the believer? Complete forgiveness of sins. Hindi lamang po some of your sins, kundi lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na niya at kaya niyang patawarin. Colossians 2:13-14.
And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Lahat po ng ating mga kasalanan ay pinatawad po niya. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Napakalinaw po, no? And in 1 John 1:19, 1 John 1:19, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sabi po niya, kung tayo daw po ay magsisisi ng ating mga kasalanan. Pero tingnan po natin ang ating puso. Tayo po ba ay nagsisisi ng ating mga kasalanan nang meron sincerity? Kailangan po nakakaalam yan. It's between you and the Lord. Pero ang sabi niya, kung kayo po ay sincere, kayo po ay tapat, He is faithful. He is faithful. Hindi po pwede magsinungaling ang Panginoon eh. And just to forgive us our sins. Tayo po ay nakakatiyak na tayo ay patatawarin kung tayo po ay magsisisi ng ating mga kasalanan. And hindi lang yun. And to cleanse us. Lilinisin po tayo sa lahat po ng ating karumihan. To cleanse us from all unrighteousness. Christ's death cleanses us completely. We are washed white as snow. Our past, present, and future sins are already forgiven. Lahat po yan ay pinatawad niya na kung tayo po ay magsisisi ng ating mga kasalanan. So in conclusion, what is your response to Christ's death? What is your response to Christ's death? Naunawaan po natin na ang Panginoon ay namatay dahilan sa ating mga kasalanan. Siya po ay nagbayad ng ating mga pagkakautang sa Diyos, dahilan po sa ating mga kasalanan, upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, ito po ang tanong sa atin, ano na lang ang kailangan mong gawin upang ikaw ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Ano na lang ang kailangan mong gawin? Ito po ang sabi, receive Him by faith. Tanggapin mo siya ng may pananampalataya. Hindi lamang po naniniwala, kundi may pananampalataya. Dahil madami pong naniniwala sa Panginoong Hesukristo, pero iba po ang nananampalataya. Faith means complete trust and confidence. Hindi lang naniniwala, kundi lubos na nagtitiwala na kaya kanyang iligtas, na siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan. In Acts 16:30-31, sabi dito, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ano po ang kailangan kong gawin upang ako ay maligtas? Ito, tanong po ito sa Biblia. May nagtanong po eh. Ito po ang sagot oh. Ito lamang po ang tanging requirement na sinabi niya. Believe on the Lord Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Yan po ang sabi niya. And John 3:36, He that believeth on the Son, again, nandun po yung the only requirement, believe. He that believeth on the Son hath everlasting life. Pero ito po ang warning. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Mamili po tayo ngayong umagang ito. Ano po ba ang nais po natin? Manampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan? O wag po tayong manampalataya sa Kanya? Pero ang sabi, you shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So nasa inyo po ang pagpili. Kayo po ang mamimili ngayong umagang ito. So tayong lahat po ay magsitayo. Habang lahat po na aming mga bisita ay nakayuko at nakapikit ang mata, at ang ating pong mga kapatiran po ay umaawit ng awit paanyaya, naniniwala ako na kung tunay na nakinig ka ng salita ng Diyos ngayong umagang ito, ang Panginoong Hesukristo, ang Banal na Espiritu ay nangusap sa iyo, at naunawaan mo
ang mensahe niya ng kaligtasan. Sa aming mga bisita, kung nangusap sa iyo ang Panginoon, inaanyayahan kita na lumapit sa harapan habang tayo po ay umaawit ng awit paanyaya. Hindi upang maging member po ng aming eklesiya. Hindi ka po lalapit para maging member ka. Ikaw ay lalapit dahil naunawaan mo na ikaw ay makasalanan, namatay ang Panginoong Hesukristo upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan, pagbayaran ng ating mga kasalanan, at upang kung tayo mananampalataya sa Kanya, tayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At ngayong umagang ito, itong paanyaya ito, pag ikaw ay lalapit, hindi ka magiging member ng eklesiyang ito, kundi tatanggapin mo lamang ang Panginoon sa puso mo bilang iyong personal na tagapagligtas. Hindi ko po alam ang inyong puso, it's between you and the Lord. Sabi nga po, hindi Kanya kinahiya sa krus nung siya ay nagdusat na matay. Ngayon na tinatawag ka niya, sana wag mo siyang ikahiya. Tinatawag ka niya para bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, manampalataya sa Kanya. Sana this morning, wag mo siyang ikahiya. Tayo po umawit. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. Bago po natin awitin ang pangatlong stropa, again, iniimbitahan po namin ang aming mga bisita, hindi lamang po dito sa ating main ecclesia, kundi sa lahat po ng ating mga congregations and care stations. Kung naunawaan po ninyo ang mensahe, kayo po ay kinakausap ng Panginoon at hindi po kayo napipilitan na lumapit sa harapan. Nakita po ninyo kung paano po tayo inibig ng Panginoon, paano niya ibinigay ang kanyang buhay. At ang sabi nga po, ano na lamang ang kailangan nating gawin upang tayo magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Ano po yun? Manampalataya sa Kanya. At maipapakita mo ang pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan po ng iyong paglapit. Magpakumbaba ka. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Ibinigay na po niya lahat sa atin eh. Pinubay niya na lahat. Ibinigay ang ating mga daily needs. Ano pa po ba ang pwede nating ipagmalaki sa Kanya? Kailangan na lamang po nating magpakumbaba. Aminin natin tayo makasalanan. Kailangan natin siya, tanggapin natin siya sa ating puso bilang ating personal na tagapagligtas. So kung nangusap sa iyong Panginoon, nais mong gawin yan, ikaw ay maaaring lumapit sa harapan. Let's sing the fourth verse. Just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come. Kung meron po sa ating kalagitnaan na siya po ay may katiyakan na ng buhay na walang hanggan, siya po ay saved na at ngayong umagang ito, nais po niyang sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Dito po ang pagkakataon, lumapit lamang po kayo sa harapan upang kayo po ay maipresent po namin sa ating pong eklesiya. So kung kayo po ay saved na, nais po ninyong magpabaptize, ito po ang inyong pagkakataon para lumapit. Just as I am, poor wretched blind, sight reaches healing of the mind. Lay all I need in thee to find, O Lamb of God, I come.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Please be seated. Maraming salamat po.